2021. Si James ay isang sundalo. Ang tungkulin ng isang sundalo ay protektahan ang mga mamamayan ng bansa. Nabuo niya ang pakiramdam ng pananagutan pagkatapos maglingkod sa militar ng mahigit 10 taon. Magwawakas ang mundo kung ang lahat ay umiwas sa panganib at tumanggi na humakbang. Magaling ang sabi. Malumanay na tumanggo ang custodian. Sumang-ayon siya sa sinabi ni James. Noong unang panahon, mayroong isang grupo ng mga tao na may parehong kaisipan. Sila ang dahilan kung bakit naligtas ang Earth. MS. Tagapag-ingat. May pagkakataon bang mabuhay ulit ako? Tumingin si James sa custodian gamit ang maaninag niyang mga mata. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Marami pa siyang gustong gawin. At mas marami pa ang hindi niya nagagawa. Malumanay na sagot ng custodian. Pwede naman. Gayunpaman, ang responsibilidad at pasanin na ipapataw sa iyo ay magiging mas mabigat. Desididong sumagot si James. Gagawin ko ang lahat. Ikanaway ng custodian ang kanyang kamay. At ang ilusyon na katawan ni James ay dumausdas paitaas. Umaambon ang kanyang paningin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay bumungad siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Saan tayo? MS. Custodian. Tiningnan ni James ang mga figure na dahan-daang namumuo sa kanyang harapan at kinikilala ang kanyang paligid ng may kaba. Hindi pa siya nakakapunta sa hindi pamilyar na lugar na ito. Nakapalibot sa kanila ang itim at gintong pader. Pakiramdam niya ay dinala siya sa isang uri ng ebony na palasyo. Ito ang pinakamalalim na bahagi ng kamara ng mga kasulatan. Ibinuka ng tagapag-alaga ang kanyang mga labi. Pinagmasdan ang kanyang paligid, at sinabing, ang mga hindi masasabing lihim at makapangyarihang kayamanan ay nakaimbak sa lugar na ito. Mayroon ding hindi mabilang na mga mahiwagang bagay na naiwan ng mga ninuno ng Earth na iniingatan dito. Mayroong isang bagay dito na maaaring bumuhay sa iyo. Tuwang-tuwa, nagtanong si James. Ano iyon? Sundan mo ako. Ang parang multo na katawan ng custodian ay dahan-daang nakakuha ng corporeal form habang siya ay naglalakad pasulong. Sumunod naman si James sa likod niya. Nauna siyang naglakad. Itinulak ang pinto ng itim na bato. At nagpatuloy sa kailaliman ng underground cavern. Matapos tumawid sa kanilang paikat-ikot na landas. Nakarating sila sa isang misteryosong lugar. Makukulay na guhit ng liwanag ang sumikat mula sa lupa at nagkuros sa hangin. Bumubuo ng isang misteryosong pattern. Hindi naunawaan ni James ang pattern mula sa kanyang pananaw. Nakikita lang niya ang mga sinag ng mga ilaw na patuloy na nagsasagupaan, malabo niyang nakikita ang kanilang mahiwagang sinaunang kasulatan. Matanda na sila kaya hindi niya nakilala ang mga ito. Ano ito? MS. Custodian. Natarante si James. Ikanaway ng tagapag-alaga ang kanyang kamay. Dahilan upang mawala ang mga nagsasalubong sa sinag at sinaunang kasulatan. Isang itim na lotus na bulaklak na nagbibigay ng itim na kinang-ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito ay isang demonic lotus. Tiningnan ng custodian ang itim na lotus sa harapan nila. Ang lotus ay 3 metro ang lapad at may 9 na talulot. Ang mga talulot ay nagpalabas ng mahinang itim na ningning mula sa loob nila. Tinanong ni James, ano itong demonic lotus? Ipinaliwanag ng tagapag-alaga, noong sinaunang panahon. Iniwan ito ng isang makapangyarihang tao pagkatapos ng kanyang kamatayan. Naguguluhan si James. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinakita sa kanya ng custodian ang itim na lotus. Lumingon ang custodian kay James. Sa wakas ay nakita ni James ang hitsura ng custodian. Siya ay napakarilag at may magagandang katangian. Ang kanyang mukha ay katulad ng isang walang kamali-mali na piraso ng porselana na walang mga imperfections. Sa kabila ng kanyang nakakaakit na mukha ay isang bihirang nakikitang ekspresyon ng kaseryosohan. Sabihin mo sa akin, James, alam mo ba kung sino ang kaaway ng sangkatauhan?
Kabanata 1962, saglit na nag-isip si James at sinabing, ang mga outsiders ba mula sa sealed realm? Marahang umiling ang custodian. Kalimutan mo na, hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sa iyo ng diretsyo. I save namin ito para sa hinaharap. Dinala kita dito dahil plano kong gamitin ang demonic lotus para muling buuin ang iyong pisikal na katawan. Ano? Nakanganga ang incorporeal na bibig ni James. Tiningnan niya ang madilim na kumikinang na lotus sa kanyang harapan at nagtanong. Gagamitin mo ba itong lotus para gawing muli ang aking pisikal na katawan? Tumango ang custodian at sinabing, tama, nakuha ng mga ninuno ng Earth ang lotus na ito pagkatapos ng maraming paghihirap. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ngunit hindi ko masasabi sa iyo ang tungkol dito sa ngayon. Kung sasabihin ko sa iyo ng masyadong maraming sa puntong ito, ito ay magtatapos sa karagdagang pag-iisip ng iyong pag-iisip. Ang masasabi ko sa iyo ay malapit ka nang makatanggap ng magandang pagkakataon kasama ng magandang kapalaran. Lumingon siya para tingnan ang demonic lotus. Ang orihinal na may-ari ng lotus ay isang makapangyarihang tao na ang lakas ay higit pa sa anumang maiisip mo kapag ginamit namin ang lotus upang muling buuin ang iyong katawan. Ang iyong potensyal ay tataas ng husto. Walang ideya si James kung ano ang iisipin tungkol sa ideya ng isang mas malaking plano. Ngunit hindi ito mahalaga sa kanya hanggat maaari siyang mabuhay muli. Iligtas mo ako, Ms. Custodian, pasensya ka na. Medyo magtatagal bago ko pinupuno ang lotus. Sa sandaling ito, kailangan mong manatili dito at iwasang gumala. Mayroong isang pormasayon dito upang matiyak na ang iyong kaluluwa ay hindi mawawala. Binalaan siya ng custodian. Sige, tumango si James. Ikinumpas ng tagapag-alaga ang kanyang kamay. At ang itim na lotus ay lumipad sa kanyang mga palad. Pagkatapos, umalis siya kasama nito. Nanatili sa pwesto si James. Ang oras ay gumagapang araw-araw. Matagal na naghintay si James sa kailaliman ng underground cavern. Sa una, nagawa niyang subaybayan ang oras. Lumipas ang 1 buwan. Pagkatapos ay 2 buwan. Pagkatapos ay 3. Sa kalaunan, ang kanyang pangunawa sa oras ay nawala. Nang malapit na siya sa dulo ng kanyang lubad, muling nagpakita ang tagapag-alaga. Ms. Custodian. Nagmamadaling lumapit si James sa kanya at tinignan ang ethereal na babae. Bahagyang tumango ang custodian sa kanya at pinitik ang kanyang pulso. Isang sinag ng itim na liwanag ang sumikat. At isang katawan ang lumitaw sa lupa. Napatulala si James nang makita ang bangkay. Kamukhang kamukha niya ang lalaking nakahandusay sa lupa. Nakapikit ang mga mata nito. At kumikinang mula sa itim na liwanag. Katawan nito, nagbibigay ito ng medyo polyhis na hangin. Ano ito? Ms. Custodian. Tanong ni James. Sinabi ng tagapag-alaga. Ginamit ko ang demonic lotus para muling buuin ang iyong pisikal na katawan hanggat ang iyong kaluluwa ay pumasok sa katawan. Ikaw ay muling mabubuhay. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na ang demonic lotus ay natural na naglalaman ng demonic energy at makakaapekto sa iyong kaluluwa bilang isang resulta. Baka subukan pa nitong baguhin ang iyong kaluluwa na magdulot sa iyo na maging demonyo upang maging miyembro ka ng demon race. Mataimtim na sinabi ng tagapag-alaga. Sana ay mapanatili mo ang kadalisayan ng iyong kaluluwa at alalahanin ang iyong mga responsibilidad at misyon. Kung hindi mo mapanatili ang iyong pangangatwiran sa ilalim ng impluwensya ng demonic energy, wala akong magagawa kundi patayin ka. Napaawang ang labi ni James. Nag-isip siya sandali at sinabing, bakit hindi ko kayang linisin ang demonic energy sa katawan na ito? Dahil kayang dalisya ni Thea ang kanyang demonic energy. Dapat ay magagawa ko rin iyon. Di ba? Sagot ng custodian, pareho kayong nasa magkaibang suliranin.
Siya ay may kataas-taasang katawan pati na rin ang kataas-taasang espiritual na ugat. Kakaunti lang ang mga taong may ganitong pangangatawan ang isilang sa milyon-milyong taon. Ang demonic energy ay nakakaapekto lamang sa kadalisayan ng kanilang katawan. Gayunpaman, ang pangunahing bentahe ng katawan na ito ay ginawa mula sa demonic energy dahil dito. Ang potensyal ng katawan na ito ay walang limitasyon. Kung dinadalisay mo ang demonic energy, mawawala ang mga likas na pakinabang nito na nilikha ko ito. Para sa bukod dito, ito ay isang demonic lotus. At ang paglilinis nito ay lampas sa aking kakayahan. Tila sinunod ni James ang kanyang pangangatuwiran ngunit hindi pa rin sigurado sa kanilang mga bagay. Gayunpaman, ang mga kawalan ng katiyakan ay wala sa punto. Tatanggapin niya ang anumang uri ng katawan nito hanggat maaari siyang mabuhay muli. Nga pala, ilang oras na ang lumipas mula noong huli akong napunta sa labas ng mundo. Tanong ni James. Ang alam niya lang ay matagal na siya sa lugar na ito ngunit hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Sabi ng custodian, 3 taon ka na rito. Ang tagal din lumipas sa labas, nagulat si James. Ano? 3 taon na. Kumusta ang lahat sa labas? Sumagot ang custodian. Maaaring lumala ang mga bagay ngunit hindi pa nila nararanasan ang buong lawak ng paparating na kaguluhan. Kabanata 1963, naranasan ang pinakamataas na oras ng Earth. Ang lahat ngayon ay ipinakilala na medyo mapayapa sa tagapag-ingat. Gumaan ang pakiramdam ni James dahil walang sinabi ang custodian sa partikular na nangyari sa labas. Na gumagamit na ang mga bagay ay nasa ilalim pa rin ng kontrol. Ano ang kailangan kong gawin para mabuhay muli? Sabik na tumingin si James sa custodian. Nais niyang mabuhay muli at makaalis sa lugar na ito ng buhay. Sumulyap ang custodian kay James at pinitik ang pulso nito. Naramdaman ni James na ang kanyang parang multo na anyo ay lumilipad pasulong habang ito ay walang tigil na gumagalaw patungo sa pisikal na katawan sa lupa. Sa sandaling iyon, nabuo ang isang misteryosong marka sa kamay ng tagapag-alaga. Nag-chant siya ng ilang salita. At isa-isang pumasok ang mga misteryosong simbolo sa katawan ni James. Mga 5 minuto ang lumipas. Dahan-dahang iminulat ni James ang kanyang mga mata pagkatapos makapasok sa katawan sa lupa. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nakita niya ang isang magandang babae na nakatayo sa kanyang harapan. Seryoso ang kanyang nakakaakit na mukha habang tahimik na nakilala kay James. Bumangon si James sa lupa. Bibuhay na naman ba ako? Umindayog siya sa kanyang mga paa ngunit alam niyang medyo awkward ang kanyang mga galaw. Sa kabila noon, nagawa niyang kontrolin ang katawan. Anong pakiramdam mo? Napatingin ang custodian kay James. Sagot ni James. Hindi naman masama. Ramdam ko ang walang katapusang kapangyarihan na damaloy sa aking katawan. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti. At siya ay mas malakas kaysa dati sa sandaling iyon. Isang walang takot at kumpiyansang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Kung ikukumpara sa dati niyang katawan, mas malakas siya ngayon. Nagbabala ang custodian. Huwag kang maangas. Ang iyong kasalukuyang pisikal na katawan ay nasa yugto ng pagbuo nito at napakahina. Ang iyong pisikal na katawan ay may maraming potensyal na lumago. At sa paglipas ng panahon, ikaw ay tiyak na magiging isang kakilakilabot na powerhouse. Gayunpaman, may mga makabuluhang disbentaha na kasama nito. Umaasa ako na maaari kang manatiling tapat sa iyong pangako at mag-ambag sa sangkatauhan. Ikinuyong ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, "Gagawin ko ang aking makakaya." Bahagyang tumango ang custodian at sinabing, "Ma'am, tama na, pwede ka nang umalis." Hindi maiwasang magtanong ni James. By the way, kamusta si Thea? 3 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Thea.
Malamang na ginugol ni Thea ang buong oras na ito sa paglilinis ng demonic energy sa kanyang katawan. Sabi ni James na malaman ang kanyang kalagayan. Okay lang siya, sinabi ng tagapag-alaga. Gayunpaman mayroong isang malaking halaga ng demonic energy sa kanyang katawan. At hindi ito maaaring maging dalisay sa napakaikling panahon. Magtatagal pa. Makakaalis ka dito, rest assured na ligtas si Thea dito. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Ikanaway ng custodian ang kanyang kamay sa hangin. At dumaloy ang malakas na enerhiya mula sa kanyang manggas, na bumabalot kay James. Pakiramdam ni James ay lumalabo ang kanyang paningin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay nasa labas na siya. Siya ay dinala sa isang lugar sa Mount Tai kung saan walang mga palatandaan ng buhay ng tao. Huminga ng malalim si James matapos tuluyang makatapak muli sa labas ng mundo. 3 taon na mula noon. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang pagbabago ng Earth sa panahong ito. I wonder kung namatay si Zane 3 years ago. Sa pag-iisip sa 3 taon na ang nakakaraan. Ang puso ni James ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis kung wala ang tulong ng tagapag-alaga. Siya ay napahamak at hindi na umiral sa mundong ito. Ang tagapag-alaga ay tunay na makapangyarihan. Nagulat si James sa lakas ng custodian. Anong uri ng paraan ang ginamit niya para tipunin ang nakakalat niyang kaluluwa sa ilang galaw lang ng kanyang kamay? Kahit na siya ay isang martial artist, mahirap para sa kanya na intindihin ang kanyang kapangyarihan. Ang isang tao na ang katawan ay hinaypan sa wala ay muling nabuhay. Ang kanyang mga kapangyarihan ay lumabag sa likas na batas ng langit. Kung hindi dahil personal na naranasan ni James ang gayong hindi makakalimutan na kapangyarihan para sa kanyang sarili, hindi siya kailanman maniniwalang nag-e-exist sila. Kabanata 1964, 3 taon na ang lumipas kaya dapat 4 na taong gulang na si Winnie. Na-miss ni James ang kanyang anak. Pakiramdam niya ay isa siyang walang kakayahan na ama. Isang malungkot na buntong hininga ang kumawala sa kanyang bibig nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip. Pagkatapos, umalis siya sa Mount Tai. Pumunta siya sa lungsod sa Mount Tai. Bumili ng mobile phone. At bumisita sa online martial artist forum. Nagsimula siyang mag-browse sa forum para sa mga detalye ng mga kaganapang nangyari sa nakalipas na 3 taon. Sinimulan ni James na basahin ang mga artikulo mula sa 3 taon na ang nakakaraan. Matapos gumugol ng kalahating araw sa pagpunta sa forum, nalaman niyang nabigo ang kanyang desperadong pagsisikap na patayin si Zane. Masyadong makapangyarihan si Zane, kahit na ginamit niya ang kanyang makapangyarihang signature martial arts skill na sumisira sa kanyang katawan at kaluluwa. Hindi pa rin niya kayang patayin si Zane. Buti na lang at nawala ng kakayahan si Zane sa desperadong bid ni James. Pagkatapos, pinamunuan ni Thomas ang mga tao at nabihag si Zane ng buhay. Hindi pinatay ni Thomas si Zane at sa halip, ikinulong siya. Si Zane ay isang mahalagang tao. Kung walang habas nilang pinatay siya, ang mga outsiders ay maghihiganti sa mga tao sa Earth kapag nabuksan na ang selyo. Matapos makulong si Zane, ang mga bagay-bagay sa Earth ay tumira sa sandaling ito. Gayunpaman, ang selyo ng overworld ay may bitik. At ang mga tagalabas ay maaaring dumaan dito at makarating sa Earth. Sa nakalipas na 3 taon, maraming overworld outsiders ang dumating sa Earth. Sa tuwing may lalabas na outsider, susubukan nilang sakupin ang Earth. Sa sandaling ito, ang mga martial artist sa mundo ay mas mahirap kaysa dati. Ang mga martial artist ng Earth ay nasa ilalim ng patuloy na presyo. Hindi nila nagawang tumayo laban sa overworld outsiders. Kaya kinailangan nilang tanggapin ang mga ito. 1 taon matapos makulong si Zane, isa pang disipulo ng sacerdotal sect ang dumating sa Earth. Sa pagkakataong ito,
Ito ang pangalawang senior na disipulo ng sacerdotal sect na junior ni Zane. Ang kanyang pangalan ay Matthias Judah. Siya ay isang walang awa na tao. Nagpakita siya sa Jepira at pinatay ang maraming inosente. Sa isang gabi, umabot na sa mahigit 300,000 ang nasawi sa Jepira sa huli. Napili si Thomas na lumuhod at humingi ng tawad sa pagkuha ng isang miyembro ng kanilang sekta na bihag. Pinalaya si Zane at itinatag ang sacerdotal sect sa Earth. Matapos maabyutan ang sitwasyon, huminga ng malalim si James. Hindi niya inaasahan ang napakaraming bagay na mangyayari sa nakalipas na 3 taon habang siya ay patay. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Matthias sa mundo at para patayin niya ang mga tao ng Jepira. Ang lungsod na itinatag ng kanyang lolo na si Thomas. Napasuko rin si Thomas, na hindi niya kapanipaniwala. Ilan lamang ito sa maraming bagay na nangyari sa nakalipas na 3 taon. Sa nakalipas na 3 taon, ang Earth ay dumaan sa matinding pagbabago. Maraming overworld outsiders ang lumitaw sa oras na iyon. Sinakop nila ang maraming kilalang kabundukan pati na rin ang mga bahagi ng teritoryo ni Saul, na nagtatag ng sarili nilang mga sekta, sa lupa at pagkuha ng mga tao bilang mga alipin. Ang tanging mapalad na bagay ay bukod sa massacre ni Matthias sa 300,000 katao sa Jepira. Ang overworld outsiders ay hindi nagpatuloy sa maraming pagpatay sa Earth, sa kabila ng hindi nila basta-basta na pagpatay sa mga tao. Ang mga overworld outsiders na ito ay hindi itinuring ang mga taga-lupa bilang mga tao. Sa halip, tinatrato nila ang mga taga-lupa na parang mga hayop. Sa sandaling ito, ang omniscient deity ay hindi nagpakita ng makita at naglaho sa manipis na hangin. Para naman sa kanyang lolo, ang prinsipe ng Orchid Mountain. Hinamon siya ng overworld outsiders dahil alam nilang isa siya sa mga nakikita nila sa Earth. Pinlano nilang talunin siya upang higit na ipakita ang kanilang lakas at kabantugan matapos ipahayag ang kanilang pagdating sa Earth. Si Langston ay binugbog ng kalahati hanggang mamatay ng isang overworld outsider mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Lumipas ang lahat ng oras na iyon. Ngunit nagpapagaling pa rin siya sa kama at hindi pa tuluyang gumaling. Malabo ang pagkakaintindi ni James sa nangyari sa Earth sa nakalipas na 3 taon. Masama niyang pinagdikit ang mga kilay. Ang nag-iisang overworld outsider ay sapat na upang magdulot ng malaking casualty sa Earth. Pagkatapos magbukas ng selyo, libo-libong mundo tulad ng overworld ang magkakaroon ng access sa Earth. Kapag dumating ang oras na iyon, ito ay karaniwang araw ng katapusan para sa lahat ng sangkatauhan, nagsimula ang lahat ng 4 na taon na ang nakalilipas. Na natapos na ang selyo ay ganap na magbubukas sa susunod na 6 na taon. Kabanata 1965, 6 na taon na lang ang natitira sa mundo. Pagkalipas ng 6 na taon, isang apocalypse ang sasapit sa lupa. Ang kasalukuyang mga tao sa Earth ay walang ginagawang maghanda para sa nalalapit na araw ng katapusan. Sapat na ang one overworld outsider para mawala ng pag-asa ang mga naninirahan sa Earth. Sa sandaling mabuksan ang selyo, hindi mabilang na mga mundo, kabilang ang overworld, ay magsasama sa Earth, na minarkahan ang katapusan ng sangkatauhan. Bukod dito, tanging ang mga mahihinang overworld outsiders lang ang nakapasok sa Earth sa kasalukuyang yugto. Ang mga mas malakas ay hindi pa rin makadaan sa selyo sa Earth. Ang pinakamahirap na gawain sa ngayon ay ang alisin ang mga outsiders na lumitaw sa Earth sa lalong madaling panahon upang bumili ng ilang taon pa para umunlad ang mga tao. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang pagkakamit ng kanyang mga plano ay hindi isang madaling gawain. Problemado si James kung paano hahaharapin sina Matthias at Zane. Sa kanyang nalalaman, mayroong hindi bababa sa 5 tao sa Earth na ang mga base ng paglilinaw ay maihahambing kay Zane.
Gaano kalakas ang aking pisikal na katawan? Naikuyong ni James ang kanyang kamao at yumuko. Nararamdaman niya na mayroon siyang malaking kapangyarihan sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya tiyak na masasabi kung gaano siya kalakas dahil kagagaling lang niya sa buhay at hindi pa nakakalaban ng mga mabigat na tao. Dapat pumunta muna ako sa Wormstead. Bulong ni James at umalis sa lugar. Makalipas ang isang araw, narating ni James ang kabisera ng Wormstead. Ang Dragonville. Nagsimula ang konstruksyon ng Dragonville 4 na taon na ang nakalilipas at bumalik si James sa konstruksyon ay halos natapos na. Matatagpuan ang isang palasyo sa gitnang bahagi. At napapalibutan ito ng matataas na gusali. Ang Dragonville ay naging isa sa mga pinakamaunlad na lungsod sa mundo. Nag-alok ang lungsod ng maraming pagkakataon sa negosyo at umakit ng hindi mabilang na mga negosyante na mag-set up doon. Tiningnan ni James ang mga nakapaligid na matataas na gusali at malalawak na kalsada na may pakiramdam ng tagumpay. Ang Wormstead ay mabilis na umuunlad. At ito ay naging isang bansa na may maraming internasyonal na pakikitungo. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga ganap na armadong gwardya ang humaharap sa kanilang mga tao sa harap ng palasyo. Nasa harap ng mga gwardya ang ilan sa mga kasalukuyang pinuno ng Wormstead. Sina Delaney, Henry, Quincy, at Blythe King, Blake, at ang Elite 8, nakatayo sa tapat nila ang 3 binata. 3 sa kanila ay tumingin sa paligid ng 20 taong gulang at nakasuot ng puting damit. Ang pinuno ng grupo ay may kahanga-hangang mahabang espada na nakaukit sa kanyang damit. Sino ang may huling say sa Wormstead sa kasalukuyan? Napatingin ang pinuno sa grupo ng mga tao sa kanyang harapan at mahinang sinabi. Gustong sakupin ng Sword Sect ang Wormstead. Masunurin ibigay ang iyong bansa sa amin. Kung hindi, gagawin nating dagat ng dugo ang lugar na ito. Nakatayo sa harap niya, si Henry ay may malungkot na ekspresyon. Mahinang sabi ni Delaney. Ang mga taong ito ay mula sa Sword Sect na nagmula sa Overworld. Kakapikito lang nila sa Earth 3 buwan na ang nakakaraan. Ayon sa impormasyong nakalap ko, si Yetchil Jenkan ng Sword Sect ay medyo malakas. Bagamat hindi siya kasing kapangyarihan ni Zane at ng kanyang mga kauri, hindi naman siya gaanong mapanganib. Gumawa siya ng post sa Martial Artists Forum ng Earth, na sinasabing na-unlock niya ang 4 sa kanyang inner gates. Nang marinig ito, mas lalong lumalim ang mga kunot sa noo ni Henry. Ang isang supernatural na nagbukas ng 4 na inner gates ay talagang isang mapangwasak na kalaban. Sa mga martial artists sa Earth, si Langston ang tanging tao na umabot sa parehong antas ng kapangyarihan. Tungkol naman sa omniscient deity, nawala siya ilang taon na ang nakalilipas at hindi na muling nakita. Ano ang dapat nating gawin? Seryoso ang mukha ni Henry. Ang Wormstead ay itinayo sa pagsusumikap ni James ngunit wala na siya. Hindi namin ito mapoprotektahan para sa kanya. Sa harap ng mga tao mula sa Sword Sect, ang puso ni Henry ay nahulog sa isang malalim na hukay. 7 taon na ang nakalilipas. Naabsorb niya ang Dragon Essence at uminom ng kaunting dugo nito. Gayunpaman, ang Dragon Essence lamang ay hindi sapat para itulak siya sa ika-9 na ranggo. Ang pinakamalakas na tao sa Wormstead ay si Delaney. Ilang taon na ang nakalilipas. Naabot niya ang ika-9 na ranggo. Sa sandaling ito, nakalaya lang siya sa unang kadena. Ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa isang supernatural na nagbukas ng 4 na inner gates. Ang lahat ng iba pa sa Wormstead ay mas mahina kaysa doon. Kabanata 1966. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tumingin solemn na. Anong mali? Bakit walang sumasagot? Ang pinuno ng grupo, si Yetchil, ay mahinang nagsabi, dahil walang sagot. Mukhang ang tanging pagpipilian ay patayin kayong lahat. Swoosh! Binunot niya bigla ang kanyang espada. Wala nang nakasunod sa mga galaw niya pagkatapos noon.
Ang ganap na armadong mga gwardya sa paligid ay bumagsak sa lupa sa mga pool ng dugo matapos ang kanyang swordlight na nagpakita. Lahat sila ay namatay kaagad. Galit na galit ang mga nakatataas na bayad ng Wormstead nang makita nilang casual na pinatay ang mga bantay ng kanilang bansa. Malamig na sabi ni Henry, "Wala kang karapatang kumilos ng walang kabuluhan sa aming teritoryo." Isang lalaki sa likod ni Yetchil ang nagwagayway ng kanyang kamay. At isang malakas na puwersang lumapit si Henry sa kanila. Hinawakan ng lalaki si Henry sa buhok at walang awa na sinampal. Isang pulang bakas ng kamay ang agad na lumitaw sa maputing mukha ni Henry. Biglang namula ang mukha niya at umagos ang dugo sa labi niya. Pagkatapos, bumulwak siya ng isang bibig ng dugo na may ilang ngipin. Casual na inihagis ng lalaki si Henry sa lupa at tinapakan siya. Tiningnan niya ito ng masama at sinabing, "Ang mga taga-lupa ay mga baka na mamamatay ng maaga o huli. Bakit mag-abala sa paggawa ng moat upang labanan ang halimaw? Pag-atake pagkatapos mabuksan ang selyo. Haha, optimistic kayo." Naipit si Henry sa lupa at hindi maigalaw ang katawan. Si Delaney at ang iba ay gustong tumulong ngunit sa harap ng lakas ng kanilang mga kalaban ay pananghinaan ng loob at walang magawa. "Kung gusto mo akong patayin. Sige." Naglalaway si Henry. Itinayo ni James ang Wormstead para sa kapakanan ng sangkatauhan. "Hindi kami kailanman papayag na ibigay ito. Kung gusto mong sakupin ang Wormstead, kailangan mong patayin kaming lahat." Si Henry ay hindi natatakot sa kamatayan. Tama na yan. Bahagyang winagayway ni Yetchil ang kanyang kamay. Sa wakas ay nakalaya na si Henry. Pinilit niyang bumangon mula sa lupa at humawak sa kanyang dibdib na may masakit na ekspresyon. Nakatingin kay Delaney at Quincy. Ngumiti si Yetchil at sinabing, "Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito kagandang babae ang Wormstead." Pagkatapos magsalita, ang kanyang katawan ay kumikislap. At siya ay lumitaw sa harap ng mga ito. Mabilis na tinapik ang kanyang mga kalaban acupoints. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa dati niyang pwesto. Lumingon siya at sinabi sa dalawang subordinate sa likod niya, "Ang layunin namin dito ay upang oklupi Wormstead. Hindi upang patayin ang sinuman sa mga naninirahan dito ay lock sila. Mananatili kami sa palasyong ito sa ngayon ay ipapadala ni Elsa. Itong dalawang babae sa kwarto ko. Ilalasap ko muna itong mga makalupang babaeng ito. Naiintindihan, sir. Pagkatapos mo sa kanila, mag-iwan ka na sa amin. Sir." Pareho silang tumawa ng malazwa. Haha, malupit na tumawa si Yetchil. Maraming magagandang babae sa mga makalupang ito. Pagkatapos nating sakupin ang Wormstead, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng mga bagong kalaro. Ikaw, galit na galit ang magandang mukha ni Delaney. Pinagalitan niya sila. "Mga baboy kayo, tahimik. B****. Sampal." Ang isa sa mga alagad ng Sword Sect ay lumakad papunta kay Delaney at iniwas ang kanyang kamay sa kanya. Agad namang pumagitna si Quincy sa kanila. "Kung galit ka, ilabas mo sa akin." Mangyaring hayaan ang kanyang Yetchil na tumingin sa kaakit-akit na figure ni Quincy at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala, pupunta talaga ako para sayo." Habang ang Wormstead ay nasa isang krisis, si James ay papunta sa palasyo. Noon, nirepaso niya ang mga blueprint. Pagdating niya sa palasyo, nakita niyang ito ay itinayo ayon sa blueprint. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Walang hinihintay ang oras, sa loob lamang ng ilang taon. Ang Wormstead ay nakabuo na. Ang bansang ito ay tiyak na magiging santuwaryo ng sangkatauhan sa loob ng ilang taon pa. Biglang may naramdaman si James na kakaiba. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at umagos ang pagnanasa ng dugo mula sa kanyang katawan. Kabanata 1967. Nakita ni James ang kaguluhan sa palasyo at galit na galit. Galit siyang naglakad papunta sa palasyo.
12-dosenang mga bangkay ang nakahandusay sa lupa ng patio sa labas ng bahay ng palasyo. Ang mga taong ito ay sinaksak sa puso at pinatay sa isang welga. Samantala, sina Henry, Delaney, Quincy, The Blythe King, at iba pa ay tumingin sa grupo ni Yetchil na may malungkot na ekspresyon. Sa pagkakataong iyon, ang tingin ni Yetchil kay Quincy habang walang hinihiyang tinitigan siya nito. Siya ay tumingin sa kanyang voluptuous figure na may kasiyahan. Nakakaakit at nakakabighani. I think I enjoy muna kita. Lumapit si Yetchil at itinaas ang baba ni Quincy. Gustong lumaban ni Quincy, ngunit ang kanyang acupoints ay selyado kaya hindi siya makagalaw. Anong gusto mo, bastard? She hissed at him. Sampal. Inabot ni Yetchil ang kamay sa kanya. Hindi mo ba hiniling na ilabas ko ito sa iyo? ****. Akala mo ba hindi kita papatulan dahil sa babae ka lang? Para sa akin, ang mga taga-lupa ay walang iba kundi basura. Isa ka lang namang laro para sa akin na pumatay ng oras. Isang pulang palad ang lumitaw sa mukha ni Quincy. At tumulo ang dugo mula sa kanyang mga labi. Sa pagkakataong iyon, may lumapit sa malayong taong nakasuot ng itim. Mabato ang kanyang mukha habang naglalakad. At isang itim na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Naramdaman agad ng mga tauhan ni Yetchil ang aura sa pagpapakita niya. Sabay-sabay na napalingon ang tatlo sa papalapit na figure. Sino ang taong iyon? Nakakabaliw ang aura niya. Iyon ay isang napaka-mapang-akit na aura. Nagsanay ba ang taong ito ng isang uri ng demonic art? Na-freeze silang tatlo. Maging si Henry at ang iba ay natulala nang makitang papalapit si James. James. Si James at James. Paano ito posible? Nanatili sila sa kinaroroonan nila habang nakadikit ang mga mata sa ugong. Alam ng lahat na namatay na si James 3 taon na ang nakakaraan ginamit niya ang kanyang signature Mortis art skill at mortally wounded Zam. The power of the ski was so strong he perished along with his final howl without secumber behind. Matapos makulong si Zane, hinukay ng mga martial artist ng Earth ang pagkawasak ng Florid Palace ngunit natagpuan lamang ang Primordial Dragon Blade at Crucifer. Hindi na matagpuan ang mga labi ni James. Kapag nakita nila ang isang taong kamukhang kamukha ni James, hindi nakakagulat na sila ay mabigla. Dahan-daang naglakad si James. Masama ang kanyang mukha, at ang demonic energy ay lumabas sa kanyang katawan. Ang demonic lotus na nag-reconstitute sa kanyang katawan ay ang pinagmulan din ng kanyang nakakatakot na demonic energy. Ang kanyang presensya ay nagpaparamdam sa iba na hindi mapakali at natatakot sa kanya. Pagkatapos ng kanyang unang reaksyon, mabilis na nag-ayos si Yetchil. Tumingin siya kay James at umabant ng ilang hakbang. Nakatitig kay James, malamig niyang sinabi, "Who are you, brat? Huwag maging tanga at lumayo sa mga gawain ng sword sect. Magwala." Ramdam ni Yetchil ang nakakatakot na aura ni James at alam niyang isa siyang mabigat na kalaban. Kaya naman, sinadya niyang ibinalita ang pagkakakilanlan ng kanyang sekta para takutin si James. Naglakad si James papunta sa kanya. Tiningnan niya ang 12-dosenang bangkay na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos, tumingin siya kay Henry at Quincy na pula. Namamaga ang mga mukha. Kaagad, isang kakaibang pulang glow ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay kumukulo sa galit. Ngunit siya ay nanatiling matino. Alam niyang malayo sa pushover ang mga tao mula sa overworld. Dagdag pa, wala siyang alam tungkol kay Yetchil o sa kanyang cultivation rank. Noong nakaraan, sinubukan ni James na ayusin ito ng mapayapa. Gayunpaman, ang mga kaaway na ito ay nanliligaw at pinapatay ang kanyang mga tao. Ang dugo ay dapat bayaran ng dugo. Sword Sect. Malamig na ngumiti si James. Tigilan mo na yang gawa mo. Funk. Ang isa sa mga disipulo ng Sword Sect ay agad na bumunot ng kanyang espada.
Agad siyang humarap kay James at itinutok ang kanyang mahabang espada sa vital points ni James. Ang mga maaaring dumaan sa selyo sa lupa ay hindi pangkaraniwan. Kahit na siya ay isang mababang ranggo na disipulo ng Sword Sect. Siya ay naging isang supernatural. Kabanata 1968. Si Henry at ang iba ay nag-aalalang ekspresyon habang ang supernatural na disipulo ay sumugod kay James. Sa kabila ng mabilis na pagmamadali, itinaas lamang ni James ang kanyang kamay. Iniunat ang dalawang daliri, at sinalo ang talim ng alagad ng Sword Sect. Ang mga disipulo ng Sword Sect ay tumingin sa natulala na katahimikan. Ang kalaban ni James ay isang supernatural at todo-todo sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, hindi niya magawang mataman ang lalaking nasa harap niya. Sino ang lalaking ito? Tinitigan siya ni James habang pinipilipit ang kanyang mga daliri. Snap! Naputol ang dulo ng espada at agad na bumagsak sa lupa. Kasabay nito, ang may-ari ng espada ay nagulat sa makapangyarihang kalaban sa harap niya at napaatras. Ito ay, nag-iba ang ekspresyon ni Yetchil habang pinapanood ang laban. Alam niyang supernatural ang junior niya. Mula sa kanyang pagkaunawa, isa o dalawang tao lamang sa Earth ang nakaabot sa partikular na ranggo na ito. Kasunod ng loika na iyon, ang kanyang disipulo ay dapat na halos hindi matatalo sa Earth. Sino ka siguro, kaibigan ko? Ako ang senior na disipulo ng Sword Sect. Saang sekta mula sa Overworld ka galing? Tanong ni Yetchil. Hindi siya sinagot ni James. Sa sumunod na segundo, ipinakita si James sa harap ng alagad ng Sword Sect at sinaktan siya ng suntok. Ang katawa-tawang malakas na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan. Nagsama-sama, at binaril ang alagad ng Sword Sect. Bago pa makapag-react ang alagad ng Sword Sect, ang suntok ay umabot sa kanya at ang kanyang katawan ay nawala sa limot. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yetchil. At mabilis siyang umatras. Si Henry, Delaney, Quincy, at ang iba pa ay ganap na natulala. Ang disipulo ng Sword Sect ay isang supernatural. Kahit nawala ang kanyang pinsala, halos hindi napigilan ng prinsipe ng Orchid Mountain ang isang supernatural. Siya mismo ay masusumpungan na halos imposibleng patayin ang disipulo. Gayunpaman, biglang nagpakita si James at agad na tinanggal ang isang supernatural powerhouse. Anong klaseng kapangyarihan meron si James? Nagulat din si James sa mga kakayahan ng kanyang bagong katawan at lubos na pinahusay na lakas. Sa simula, naramdaman niya na ang katawan ay may kahanga-hangang pisikal na lakas. Ngunit hindi niya nasusukat ang eksaktong lawak. Walang awa na pinandilatan siya ni James. Pagkatapos magsalita, agad siyang nagpakita sa tabi ng isa pang mas mababang ranggo na disipulo. Sir, iligtas mo ako. Nataranta ang disipulo ng Sword Sect. Sa kasamaang palad, sa oras na sumigaw siya, si James ay nakagawa na. Ang kanyang paraan sa kanya. Isa pang suntok ang ibinato ni James. At ang nakakatakot na demonic energy ay sumugod. Natuluyang nilamon ang disipulo. Ang enerhiya pagkatapos ay sumabog. Namatay kaagad ang alagad. Biglang natagpuan ni Yetchil ang sarili na mag-isa laban kay James. Natarante siya matapos makitang agad na pinatay ang dalawa sa mga alagad ng kanyang sekta. Tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Kung tatanungin ko, sino ka at saan ka nagmula? Isa akong disipulo ng Sword Sect. Sa pamamagitan ng pagpatay sa isang miyembro ng Sword Sect. Sa pangkalahatan ay gumawa ka ng isang kaaway sa amin. Nakatingin sa kanya si James ng masama. Nanginginig sa takot si Yetchil. Sino ka para manggulo sa Wormstead? Nagdilim ang ekspresyon ni James at biglang sumugod kay Yetchil. Path! Ngumisi si Yetchil. Sa tingin mo ba natatakot ako sayo? Pinipigilan ni Yetchil ang atake ni James ng buong lakas.
Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Putol ang braso ni Yetchil at basang-basa sa dugo. Ang kanyang katawan ay itinapon na parang ragdoll at tuluyang bumagsak sa lupa. Henry, Delaney, Quincy, ang Blythe King, si Blake, at ang iba ay natulala. Inaasar ni James si Yetchil. Siya ay isang powerhouse mula sa overworld, na nag-claim na siya ay isang supernatural na nagbukas ng 4 na inner gates. Gayunpaman, ang inaakalang powerhouse na ito ay hindi makatiis kahit isang galaw mula kay James. Nanlaki ang mga mata ni Henry sa hindi makapaniwala. Isa siya ba talaga si James? Hindi ba siya patay na? Paano siya naging ganoon kalakas pagkatapos biglang lumitaw? Napatingin ang lahat na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Mahirap paniwalaan ang taong nauna sa kanila na pumatay sa 2 sa mga alagad ng Sword Sect at nawalan ng kakayahan kay Yetchil ay si James. Na di umano ay namatay 3 taon na ang nakakaraan. Kabanata 1969. Hindi pushover si Yetchil. Siya ay isang supernatural na nagbukas ng 4 na inner gates. Sa Earth, ang isang tao sa kanyang lakas ay madaling ituring na hindi magagapi. Sa kanyang kapangyarihan, naisip niya na mayroon siyang malaking kapangyarihan sa Earth kung saan ang martial arts ay tinanggihan. Gustong-gusto niya ang Wormstead at gusto niyang maging emperador ng bansang iyon. Gayunpaman, napigilan siya ng isang binata at natalo sa isang galaw. Ang lakas ay nabasag ang mga buto sa kanyang braso. Bumagsak siya sa lupa, pilit na bumangon, at nahihiyang tumingin kay James. Sino ka? Wala pa akong narinig na tulad mo sa overworld. Galing ka ba sa overworld? Saan ka nanggaling? Nakita na ni Yetchil ang halos lahat ng mahuhusay na powerhouse sa overworld. Kilala pa niya ang mga hindi pa niya nakikilala. Gayunpaman, wala siyang ideya kung sino ang taong nauna sa kanya. Dahan-daang naglakad si James. Tuloy-tuloy na umatras si Yetchil nang maramdaman niya ang pamatay na layunin ni James. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip niya ang ideyang umatras. Alam ni Yetchil na hindi siya katapat ni James. Maliban kung nakatakas siya, tiyak na mamamatay siya. Matapos ang ideyang pumasok sa kanyang isipan, mabilis siyang tumalikod at tumakas. Tumalon siya palayo sa langit sa di kalayuan. Mabilis na humabol si James. Dahil sa ranggo ni Yetchil, mabilis siyang gumalaw. Gayunpaman, mas mabilis si James kaysa sa kanya at agad na naabutan. Hinawakan siya ni James at marahas na inihagis sa lupa. Bumagsak si Yetchil sa lupa, na naging sanhi ng isang mabulok na hukay na agad na nabuo. At ang kanyang katawan ay nahulog pa sa hukay. Bahagyang pinitik ni James ang kanyang pulso at pinakilos ang kanyang true energy. Isang malakas na puwersa ang sumambulat at hinayla si Yetchil mula sa malalim na hukay. Hinawakan ni James ang kanyang leeg at kumapit ng mahigpit. Basag. Naputol ang leeg ni Yetchil at agad siyang namatay. Casual na itinapon ni James ang kanyang bangkay na parang basura. Si Henry at ang iba pa ay nakamasid sa eksena. Si Yetchil ay isang malakas na puwersa mula sa overworld ngunit walang kapangyarihan laban kay James. James ba talaga ang taong ito? Inunat ni James ang katawan at bamulong. Ang bagong katawan na ito ay hindi kapani-paniwala. Iniisip ko kung kaya kong talunin si Zane bilang ako ngayon. Sa hindi kalayuan. Nag-aalalang tumawag si Henry. James. Si James ay natauhan at binawi ang kanyang lakas. Bumalik sa kanyang normal na estado. Lumapit siya at binuksan ang mga acupoints ni Henry at ng isa pa. Napatingin si Henry kay James na may pagdududa. Ay ikaw ba James? Tuwang-tuwa rin si Quincy nang makita siya at hindi napigil ang humakbang pasulong. Hindi niya pinansin ang kanyang sugat sa mukha at tuwang-tuwang tumingin kay James. James. Ikaw ba talaga? Hindi makapaniwalang tumingin si Delaney kay James at nagtanong. Bibuhay ka pa?
Lahat ng iba ay nakatingin sa kanya na nagtataka. Napatingin si James sa mga pamilyar na mukha at nakikitang tumango. Ma'am, ako ito. Buhay pa ako. Matapos makumpirma ang buhay ni James, lahat ng naruroon ay napabuntong hininga. Makalipas ang ilang segundo, sumugod si Quincy kay James at lumuha sa mga bisig nito. Wow! Buhay ka pa! Salamat sa Diyos at buhay ka pa! Akala ko patay ka na. Nang makitang buhay pa si James, hindi na napigilan ni Quincy ang tunay na nararamdaman. Wala siyang pakialam na may ibang tao sa paligid at niyakap si James. Na umiiyak. 1/3. Tinapik ni James ang balikat ni Quincy at sinabing, "Salamat sa pagsusumikap sa lahat ng mga taon na ito. Ipauwi mo sa akin ang natitira." Kabanata 1970. Pinilit ni Quincy na pakalmayan ang sarili. Binitawan si James, at tumabi sa kanya na may kagalakan sa mukha nitong puno ng luha. Tinanong niya, "Ano ang nangyari? Hindi ka ba namatay 3 taon na ang nakakaraan? Kamusta ka pa? Napakalakas mo ngayon na kahit si Yetchel ay hindi kakampi para sa iyo." Sabi ni Delaney. Oo. Si Yetchel ay isang makapangyarihang tao mula sa overworld. Isa siyang supernatural na nag-unlock sa 4th inner gate. Siya ay walang magawa laban sa iyo at namatay ng napakadali sa iyong mga kamay. Na-unlock na niya ang 4th inner gate. Bulong ni James. Hindi siya sigurado sa lakas ni Yetchel. Gayunpaman, tuluyan niyang pinigilan si Yetchel. Bukod dito, nagamit lamang niya ang kaunti sa kanyang pisikal na lakas. Hindi alam ni James kung gaano siya kalakas kung ilalabas niya ang lahat ng lakas niya. Iniisip niya kung kaya niyang talunin si Zane. Hindi siya sigurado kung gaano kalakas ang isang supernatural na nag-unlock sa lahat ng 9 inner gates. Natitiyak niya na madali niyang masusugpo ang isang supernatural na nagbukas sa 4th inner gate. Huminga ng malalim si James. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao at nag-isip. Tama ang custodian. Nakuha ko ang pagkakataong panghabang buhay at napakagandang kalamangan. Kahit na magtrabaho ako ng husto sa aking orihinal na katawan, hindi ko maabot ang antas na ito. Pisikal na lakas. Saglit na nag-isip si James at bumalik sa katinuan. Malungkot niyang tiningnan ang mga bangkay sa lupa. Itinuro niya sa malumanay na tono. Magalang na ilibing ang mga gwardya na ito at bigyan ng sapat na bayad ang kanilang mga pamilya. Gayun din, huwag mong ipaalam ang katotohanan na bumalik ako o pinatay ko ang mga disipulo ng Sword Sect sa ngayon. Sige, walang dalawang isip na tumango si Henry. Maya-maya, maraming tao ang nagtipon sa bulwagan ng palasyo ng Rimstead. Ang mga nakalap ay ang mga nakataas na pangangasiwa ng Rimstead. Umupo si James sa pinakamataas na plataporma. Tumayo si Henry at nagsimulang iulat ang pag-unlad ng Rimstead sa nakalipas na 3 taon. Pagkatapos nilang makakuha ng malaking halaga ng pondo, mabilis na umunlad ang Rimstead, at isang underground na silungan ang itinayo sa ilalim ng bansa. Bukod pa rito, gumawa sila ng underground cold storage. At nag-imbak ng pagkain mula sa buong mundo. Ang kasalukuyang mga reserbang pagkain ng Wormstead ay sapat para sa 1 bilyong tao upang mabuhay sa loob ng 3 taon. Mabilis na umuunlad ang bansa. Sa nakalipas na ilang taon, pilit ding kinuha ng Wormstead ang maraming bansa kasama ang napakalaking puwersa nito. Ang Rimstead ay naging isa na sa nakikitang bansa sa mundo at hindi nalalayo kay Saul. Natuwa si James sa mga ulat. Tila pagkatapos ng kanyang kamatayan 3 taon na ang nakararaan. Si Henry at ang iba pa ay hindi na natiling walang ginagawa at nagtatrabaho ng husto. Pinangunahan ni Delaney ang mga disipulo ng Mount Thunder Sect sa pagsasanay sa Black Dragon Army. Ngayon, ang mga sundalo ng hukbo ay pawang mga martial artist. Bagaman ang kanilang kabuoang lakas ay kulang. Sa tulong ng mga modernong sandata, sila ay halos hindi magaganap. Si Quincy,
Sa kabilang banda, ay nakatuon sa aspeto ng negosyo ng pag-unlad. Ang New Era of Commerce ay ang pinakamalakas na Chamber of Commerce sa buong mundo, na may mga miyembro mula sa buong mundo. Sa conclusion, maayos na umuunlad ang Wormsted. Matapos iulat ni Henry ng detalyado ang kasalukuyang estado ng bansa, nagtanong siya, ano ang susunod mong planong gawin? James. Malumanay na sagot ni James. Plano kong pumunta sa closed-door meditation saglit. Kahit na siya ay pisikal na malakas, ang kanyang cultivation base ay mahina pa rin. At hindi pa siya isang supernatural. Ang oras na natitira bago mabuksan ang selyo ay unti-unting nalalapit. Paano niya ililigtas ang mundo kung ang kanyang cultivation rank ay nananatiling tulad nito? By the way, nasaan si Winnie? Tanong ni James. Sinabi ni Henry. Pagkatapos na mailigtas si Winnie 3 taon na ang nakalilipas, ipinadala namin siya sa Lothian. Nang marinig ito, nakahinga si James. Ayon sa nakalap niyang impormasyon, medyo mabilis din ang pagdevelop ni Lothian. Kahit na si Langston ay naging target ng maraming overworld outsiders, lumaban lamang sila sa kanya. At wala sa kanila ang nagdulot ng anumang pinsala kay Lothian. Itinuro ni James, magpanggap na parang nangyayari ngayon ay hindi nangyari. At magpatuloy tulad mo. Kailangan kong magtago at magsanay ng ilang oras. Pagkatapos ay pagbutihin ang aking ranggo. Papawiin ko ang overworld outsiders at makakamit ko ang ilang pansamantalang kapayapaan para sa Earth. Kabanata 1971. May 6 na taon lamang kung kailan mapayapa ang mundo. Hindi nais ni James na ang mga overworld outsiders na ito ay magdulot ng kalituhan sa 6 na taon na ito. Gayunpaman, hindi siya kumpiyansa na ganap na maalis ang overworld outsiders. Pagkatapos ng maikling talakayan, umalis si James sa Wormsted Palace. James, sinundan siya ni Delaney sa labas at sinabing, 3 taon na ang nakalipas. Giniba mo ang iyong tirahan. Itinago ko ang lilang prutas na inimbak mo sa iyong safe. 3 taon na ang nakalilipas. Nakakuha si James ng isang misteryosong lilang prutas. Gayunpaman, pinipino niya ang Phoenix Essence at hindi niya kinain ang prutas noon. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na ubusin ito. Sinabi ni James, kunin mo ito para sa akin. Ma'am, sige, hintayin mo ako. Umalis si Delaney. Makalipas ang halos 1 minuto. Bumalik siya na may dalang isang lilang prutas sa kanyang kamay. Kahit na pagkatapos ng 3 taon, ang prutas ay malinaw pa rin. Kinuha ni James ang purple na prutas at nagtungo sa Mount Thunder Pass. Ang pangunahing kagubatan ay nasa loob ng teritoryo ng Wormsted. Sinimulan na ang pagtatayo sa ibang mga lugar. Ngunit ang lugar na ito ay wala pa rin dahil nabanggit ni James na gusto niyang magtatag ng isang sekta sa Mount Thunder Pass. Hindi kailanman ginalaw ng mga nakatataas na pinuno ng James ang pangunahing kagubatan kung saan matatagpuan ang Mount Thunder Pass dahil sa mga salita noon. Dumating si James sa tuktok ng Mount Thunder Pass ng mag-isa. Nakaupo siya sa lupa sa isang lotus na posisyon at maingat na sinuri ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nasa parehong ranggo. Nakalaya na siya sa 3 tanikala at 1 hakbang na lang ang layo mula sa pagiging supernatural. Supernatural, I wonder kung anong uri ng supernatural powers ang gisingin ko pagkatapos maging supernatural. Anumang nabubuhay na nilalang na nagiging supernatural ay madyay gising sa isang natatanging supernatural na kapangyarihan. Hindi na ito pinag-isipan ni James. Maingat niyang pinakiramdaman ang paligid. Ang Empyrean spiritual energy ng Earth ay lumakas ng higit sa nakalipas na 3 taon. Kinuha ni James ang misteryosong purple na prutas at kinain ito. Matapos kumagat, kumalat ang isang mabangong halimuyak sa kanyang bibig. Kasabay nito, isang alon ng enerhiya ang kumalat sa kanyang katawan mula sa kanyang lalamunan.
Pagkatapos, isinaaktibo ni James ang paraan ng paglilinang ng lunar at terra art upang sumipsip ng enerhiya ng prutas. Mabilis na naabsorb ang enerhiyang tumatagos sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang minuto, naabsorb at na-convert niya ang enerhiya ng misteryosong prutas sa sarili niyang true energy. Ang kanyang true energy ay tumaas ng husto. Mabilis iyon. Nagulat si James. Pambihira ang engravings rate ng kanyang katawan. Nakakonsumo at nagpino din siya ng isang mataas na prutas na naglalaman ng Empyrean spiritual energy sa nakaraan. Ngunit ang bilis ng pagsipsip ay mas mabagal. Ngayon, ilang minuto lang ang inabot niya para maabsorb ang misteryoso enerhiya ng prutas. Lumiwanag ang mukha ni James sa tuwa. Napakaganda ng kanyang bagong katawan. Huminga ng malalim si James. Bagamat hindi sapat ang mahiwagang prutas para maging supernatural siya, naramdaman ni James na tumaas ng husto ang kanyang true energy at naabot na niya ang rurok ng ikatlong kadena. Sa sandaling iyon, kalahating hakbang na lang siya mula sa pagiging isang supernatural. Umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at ginawa ang espesyal na paraan ng paghinga ng lunar at terra art. Habang humihinga siya, dahan-daang natipon ang Empyrean spiritual energy. Masyadong mabagal. Kumunat ang noo ni James. Ang lunar at terra art ay hindi mahusay sa pangangalap ng Empyrean spiritual energy. Pinakawalan niya ang Novenary Golden Body CD. At ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang umikot. Bumukas ang mga butas ng kanyang buong katawan sa sandaling iyon. At ang malakas na enerhiya ay nakakonsentre sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay lumabas sa kanyang mga pores at sumanib sa kalangitan at kapaligiran ng Earth, na nakakaapekto sa Empyrean spiritual energy sa paligid niya. Ang Empyrean spiritual energy sa paligid niya ay naging aktibo at mabilis na natipon bago pumasok sa katawan ni James sa pamamagitan ng kanyang mga pores. Kabanata 1972. Malaking halaga ng Empyrean spiritual energy ang pumasok sa kanyang katawan at napino sa pinakadalisay na true energy. Nagbago ang kanyang katawan, at ang bilis ng kanyang cultivation ay bumili. Ang bilis ng pag-absorb niya ng Empyrean spiritual energy ay ilang beses o kahit 100 beses na mas mabilis kaysa dati. Ang kanyang tunay na enerhiya ay patuloy na lumago. Lumipas ang oras ng tahimik. Si James ay nagtanim sa Mount Thunder Pass sa loob ng kalahating buwan sa isang kisap mata. Makalipas ang kalahating buwan, naramdaman niyang hindi na bumuti ang kanyang true energy at alam niyang naabot na niya ang realm barrier. Isang hindi nakikitang hadlang ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Ang hadlang ay naghigpit sa kanyang cultivation base at true energy mula sa pagbuti pa. Pahinga. Inipon ni James ang tunay na enerhiya mula sa kanyang buong katawan at hinampas ang kanyang kamao sa bahay. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay napakalaki at lumampas sa kanyang ranggo. Sa isang buong lakas na pag-atake lamang. Ang realm barrier ay nabasag kaagad. Sa sandaling ito ay nasira. Naramdaman ni James na pumasok siya sa isang misteryosong estado. Naramdaman niya ang walang hanggan na demonic energy sa kanyang katawan at naramdaman niya ang pagtitipon ng itim na enerhiya sa kanyang elixir field upang bumuo ng isang itim na bulaklak ng lotus. Ang itim na bulaklak ng lotus ay patuloy na umiikot sa lugar. Habang gumagalaw ito, patuloy na umaagos ang itim na demonic energy mula sa kanyang katawan. Sa isang maikling sandali, ang tuktok ng Mount Thunder Pass ay nabalot ng itim na demonic energy. Tumagos ito sa hangin, at ang mga halamang nadikit dito ay agad na natuyo. Tahimik ang paligid at walang nakikitang anyo ng buhay. Ang demonic lotus. Natigilan si James matapos maramdaman ang itim na lotus sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na may isilang sa kanyang katawan pagkatapos niyang maging supernatural. Ay lahad ang sarili. Sinubukan niyang hilin ang itim na lotus sa kanyang katawan.
Sa sandaling iyon, ang itim na lotus ay nabasag sa itim na demonic energy at nagmamadaling lumabas sa kanyang katawan. Reforma sa tuktok ng kanyang ulo. Ay ito ba ang aking supernatural power? Bahagyang nagulat si James. Napatingin siya sa itim na lotus sa itaas ng kanyang ulo. Ang lotus ay 10 metro ang lapad at may 9 na talulot. Ang bawat talulot ay naglalabas ng itim na demonic energy. Naisip ni James sa kanyang puso. Malaki. Agad na lumaki ang itim na lotus. Maliit. Agad na lumiit ang itim na lotus. Ilang sandali pa ay minanipula at kinokontrol ito ni James. Nararamdaman niyang may malakas na enerhiya sa loob ng lotus. Sa isang pag-iisip, ang itim na lotus ay nagbago sa isang itim na ambon at muling pumasok sa kanyang katawan. Binawi ni James ang kanyang true energy. At nawala ang demonic energy. Lumubog muli sa laman at buto ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin sa malayong langit. At ulong. Sa wakas ay supernatural na ako. Ang aking katawan ngayon ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. At ang aking nagising na supernatural na kapangyarihan ay ang demonic lotus. Ito ay tiyak na isang hindi magaganap na supernatural power. Malaki ang tiwala ni James sa kanyang demonic lotus. Medyo mahina pa rin ang true energy niya. Gayunpaman, kapag nabuksan na niya ang kanyang 9 inner gates at naabot ang supernatural consummation, maaari niyang patayin ang sinumang buhay na nilalang na nasa parehong ranggo sa kanya. Matagal na rin bago ako nakabalik. Dapat kong puntahan si Lothian at tingnan si Winnie. 4 na taong gulang na siya. Ngunit hindi ko alam kung ano ang hitsura niya. Iniisip ko kung makikilala niya ako. Iniisip si Winnie. Lumiwanag ang mukha ni James sa tuwa. Si Winnie ang patunay ng pagmamahalan nila ni Thea. Kinailangan ni Thea na linisin ang demonic energy sa loob ng Chamber of Scriptures at hiniling sa kanya na alagaan si Winnie. Ngunit hindi niya natupad ang kanyang pangako. Pinababa niya sina Thea at Winnie. Hintayin mo ako, Winnie. Bibisitahin ka kaagad ni Papa. Kabanata 1973. Matapos maging supernatural si James, umalis siya sa Mount Thunder Pass at bumalik sa Wormstead Palace. Pagbalik niya, nagpakita kaagad si Delaney. May breakthroughs ka ba, James? Maaga kang lumabas. Bahagyang tumango si James at sinabing, Ma'am, naka-advance na ako sa isang supernatural. Ha? Nagulat si Delaney. Isa ka lang supernatural. Tumango si James at nagtanong, Yeah, what's wrong? Pero pinatay mo ang isang supernatural powerhouse na nagbukas sa 4th inner gate. Nagulat si Delaney at hindi makapaniwala na ngayon lang naging supernatural si James. Kung totoo ang sinabi ni James, ibig sabihin hindi siya supernatural noong una siyang bumalik. Kung gayon, paano niya papatayin ang isang supernatural na nag-unlock sa 4th inner gate gayong hindi naman siya isang supernatural? Napangiti si James at hindi ipinaliwanag ang kanyang muling pagkabuhay. Huwag na nating pag-usapan ito. Balak kong pumunta sa Lothian para makita si Winnie. Pagkatapos, lilinisin ko yung mga overworld outsiders. Maaari mo ba akong tulungang ayusin ang isang dokumento na may lahat ng makapangyarihang impormasyon ng overworld outsiders? Isa-isa ko silang tatanggalin. Nang marinig ito, mukhang seryoso si Delaney. Maraming makapangyarihang overworld outsiders, James. Ang ilan sa kanila ay kapantay ni Zane. Ang iba ay nasa itaas pa niya. Seryoso ka bang aalisin ang mga ito? May tiwala ka ba na manalo? Kumpiyansa, hindi rin sigurado si James. Hindi pa siya nakakalabas ng lahat. Kaya hindi siya sigurado sa kanyang lakas sa kasagsagan nito. Bagaman wala akong 100% kumpiyansa sa pagkapanalo. Ang mga tao sa Earth ay hindi na natuloy sa nakalipas na ilang taon. At dapat nating mabawi ang kanilang dignidad.
Kailangan nating ipakita sa mga overworld outsiders na may mga kakilakilabot na tao sa Earth. Tumango si Delaney at sinabing, "Sige, pupunta ako at ihahanda ang dokumento ngayon din." Nga pala, wala pa bang balita tungkol sa omniscient deity nitong ilang taon? Tanong ni James. Umiling si Delaney at sinabing, "Hindi. Ang omniscient deity ay hindi nagpakita ng kanyang sarili." Binal ika ni James ang nakaraan. Mula sa kanyang mga alaala, ang huling pagkakataon na nakita niya ang omniscient deity ay nang magkasama silang pumunta sa Chamber of Scriptures. Naghinala si James sa kanyang puso. Maaaring ang omniscient deity ay nakakuha ng isang lihim na pamamaraan mula sa Chamber of Scriptures at nasa isang closed-door meditation sa lahat ng mga taon na ito. Kung hindi, bakit hindi siya magpapakita kapag ang Earth ay nasa isang magulong sitwasyon? Pagkaraan ng ilang sandali ay inilagay niya ito sa likuran niya. Tumalikod si Delaney at umalis upang ayusin ang impormasyon tungkol sa mga powerhouse ng overworld outsider. Di nagtagal, nakakuha si James ng impormasyon tungkol sa mga powerhouse ng overworld outsider. Inisave niya ito sa kanyang telepono at sumakay sa isang pribadong eroplano mula Wormsted hanggang Lothian. Sinamahan siya ni Delaney sa biyahe. Noong una, gustong mag-isa ni James na maglakbay. Gayunpaman, sinabi ni Delaney na nanatili siya sa Wormsted ng ilang taon. Halos hindi umalis. Kaya naman, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong lumabas para mamasyal. Hindi siya tinanggihan ni James. Si Delaney ay orihinal na disipulo ng Mount Thunder sect ngunit pumunta sa Wormsted para tulungan siya. Dahil gusto niyang lumabas para mamasyal. Walang dahilan si James para tumanggi. Sa eroplano, pumikit si James at nagpahinga. Umupo si Delaney sa tabi niya at paminsan-minsan ay sinusulyapan siya. Pagkabalik ni James, naramdaman niya na medyo iba si James kumpara sa kanya 3 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung ano ang eksaktong nagbago sa kanya. Isang invisible sense of attraction ang humila sa kanya papunta sa kanya. Kaya hindi niya namamalayan na lumapit sa kanya. Nalanghap ni James ang kanyang kaakit-akit na halimuyak at binuksan ang kanyang mga mata. Marahan siyang naubo nang makitang halos samandal sa kanya ang buong katawan ni Delaney. Bumalik sa katinuan si Delaney at namula ng mapagtanto ang kanyang ginawa. Anong problema ko? Marahan siyang umiling at nagtanong. Siya nga pala, saan ka nanggaling nitong mga taon? James, 3 taon na ang nakalipas. Ang Floret Palace ay giniba. Logically speaking, hindi ka sana nakaligtas dito. So, paano ka pa buhay? Tanong niya para ilihis ang kanyang kahihiyan. Mahabang kwento, sasabihin ko sa iyo kapag may oras ako. Tungkol sa nangyari sa kanya. Hindi masyadong nagpaliwanag si James tungkol dito. Sige, Kabanata 1974, bulong ni Delaney at hindi na nagsalita pa. Ang eroplano ay mabilis na pumailan lang sa kalangitan at hindi nagtagal ay lumapag sa Lothian. Ang Lothian ay isang bansa na itinatag ng prinsipe ng Orchid Mountain. Ang bansa ay pinamamahalaan din ng isang ganap na autokrasya kung saan ang emperador ay may ganap na kontrol. Pagkababa ng dalawa sa eroplano, dumiretso sila sa Lothian Palace. Nang makarating sila sa pintuan ng palasyo, hinarang ng mga gwardya ng Lothian ang kanilang dinadaanan. Ipahayag ang iyong mga pagkakakilanlan. Ang palasyo ay hindi limitado sa mga tagalabas. Tumayo si Delaney at sinabing, "Ako si Delaney mula sa Wormsted. Mayroon akong mahalagang bagay na dapat pag-usapan sa kanyang kamahalin." Tumingin ang gwardya kay Delaney at sinabing, "Maghintay ka rito. Pupunta ako at isusumbong ang pagbisita mo." Matiyag ang naghihintay ang dalawa sa pintuan ng palasyo. Sa sandaling iyon, mahihinang nakahiga si Langston sa loob ng isang silid sa likod bahay ng Lothian Palace. Mapotla ang kanyang mukha.
At huminga siya ng mahina. Pinakilos ni Tyrese ang kanyang true energy para gamutin ang mga pinsala ni Langston. Maya-maya, huminto siya. Ama, nag-aalalang sabi ni Tyrese. Lumalala na naman ang mga sugat mo. Hindi tayo pwedeng maghintay ng walang ginagawa. Kailangan nating humanap ng paraan para gumaling ang iyong mga pinsala sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang iyong buhay ay malalagay sa matinding panganib. Huff! Napabuntong hininga si Langston. 6 na ang nakakalipas mula noong natamo niya ang mga pinsalang ito. Patuloy na ginagamit ni Tyrese ang kanyang true energy para pahabain ang buhay ni Langston sa nakalipas na 6 na buwan. Gayunpaman, ang paggawa nito ay ginagamit lamang ng pagpapahaba ng kanyang buhay at hindi paggamot sa mga pinsala. Batid niya ang tindi ng kanyang mga sugat. Kung walang lunas na natagpuan sa lalong madaling panahon, siya ay mamamatay. Nahihirapang umupo si Langston. Agad naman siyang tinulungan ni Tyrese sa pagtayo. Sumandal si Langston sa kama at nagtanong. Siya nga pala, ano na ang ginawa ni Xandra sa mga araw na ito? Sumagot si Tyrese. Ang Empyrean spiritual energy sa Earth ay nabuhay muli. Siya ay may matalas na pandama at umalis na nagsasabing makakahanap siya ng isang mahiwagang bagay upang gamutin ang iyong mga pinsala. Kamusta ang kalagayan niya? Tanong ni Langston. Sabi ni Tyrese, she's quite stable. Hanggat hindi niya ginagamit ang kanyang true energy, hindi siya magiging demonyo. Nag-aalalang sabi ni Langston. Kapareho ng kalagayan ni Thea. Hindi ako takot mamatay, pero nag-aalala ako sa kanya. Marami siyang pinaghirapan sa mahabang taon na ito. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Lumapit si Tyrese at binuksan ang pinto. Isang gwardya ang lumuhod sa lupa at magalang na nagsabi. Nag-uulat. Isang lalaki at babae ang nagpakita sa labas. Ang babae ay nag-claim na siya ay Wormstead's Delaney at humiling ng isang madla sa kanyang kamahalan. Oh, Delaney! Bahagyang nagulat si Tyrese at sinabing, makikita ko siya. Pagkatapos magsalita, lumingon siya kay Langston at sinabing, pare, bumisita ang ilang tao mula sa Wormstead. Pupunta ako at makipagkita sa kanila. Sige lang. Marahang iwinagayway ni Langston ang kanyang kamay. Tumalikod si Tyrese at umalis. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa labas ng palasyo. Agad niyang nakita ang isang lalaki at babae na masayang nag-uusap. Nang makita niya ang itsura ng lalaki ay napatulala siya. Sa takot na nagha-hallucinate siya, hinusat niya ang kanyang mga mata. James! With a shocked expression, he walked over and took James' hand, exclaiming excitedly, ikaw ba talaga James? Buhay ka pa! Ma'am! Uncle! Bati ni James sa kanya. Haha! Bata! Tuwang-tuwa si Tyrese at tinapik ang balikat ni James. Tuwang-tuwa niyang sinabi, alam kong hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Kabanata 1975. Tuwang-tuwa si Tyrese. 3 taon na ang nakalilipas. Sumugod siya sa Floret Palace matapos malaman na namatay si James sa labanan. Gayunpaman, ang Floret Palace ay naging guho nang dumating siya. Nagpadala siya ng mga tao upang hukayin ang mga guho ngunit natagpuan lamang ang sandata ni James pagkatapos ng kanyang kamatayan ang Primordial Dragon Blade at Crucifer. Wala nang matagpuan ang kanyang bangkay. Kaya naman, napagpasyahan niyang patayin na si James. Sa katunayan, pinaniwalaan ng mga martial artists sa buong mundo na patay na si James. Hindi lang siya, hindi niya inasahan na magpapakita si James sa kanyang harapan ng buhay pagkatapos ng 3 taon. Tanong ni James, Tito, kumusta si Winnie? Pumunta ako para makita siya. Sabi ni Tyrese, kindergarten na si Winnie. Nasa Lothian Royal Kindergarten siya. At may 2 oras pa bago matapos ang paaralan. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. By the way,
I heard na si Lolo ay nasugatan 6 months ago at hindi pa nakaka-recover. Kamusta na siya ngayon? Huff. Mahinang buntong hininga ni Tyros. Hindi maganda ang kalagayan ni tatay. Kung wala tayong mahanap na lunas. Natatakot ako na hindi na niya ito patagalan. Nang marinig ito ni James ay nakaramdam ng paninikip ang kanyang dibdib. Sabi niya nang may pag-aalala. Pupunta ako at titingnan. Sundan mo ako. Dinala ni Tyrus si James sa likod bahay ng palasyo para makita si Langston. Lolo, nakasandal si Langston sa kama. Nag-iisip ng kung ano-ano. Nang marinig niya ang boses na tumatawag. Para sa kanya, lumingon siya. The moment na nakita niya si James. Napatulala siya. Natigilan siya ng ilang segundo at sinabing, James! James! Anak! Buhay ka pa ba? Nagulat si Langston at hindi makapaniwala. Lumapit si James at umupo sa tabi niya. Ma'am! Buhay pa ako. Lolo! Hayaan mong tingnan ko ang kalagayan mo. Alam ni Langston na bihasa si James sa medisina. Kaya agad niyang iniunat ang kamay. Sinuri ni James ang pulso ni Langston upang basahin ang kalagayan ng kanyang katawan. Ang iyong tunay na enerhiya ay hindi kapani-paniwalang mabangis. Kumunot ang noo ni James. Ang tunay na enerhiya sa loob ng katawan ni Langston ay napakasama at patuloy na sinisira ang kanyang katawan. Puno ng mga sugat ang katawan ni Langston. Nakatayo sa isang tabi. Nagtanong si Tyrus, mayroon bang anumang paraan upang pagalingin siya? Tumango si James at sinabing, Ma'am, ang tunay na enerhiya na aking nilinang ay nagkataon na ang kaaway ng napakasamang true energy. Maaalis ko ito, ngunit ang mga sugat ni Lolo ay malala, at ang kanyang katawan ay puno ng laman. May mga butas, kakailanganin ko ang crucifer ko para gamutin ang mga sugat niya. Sa kasamaang palad, nakipaghiwalay ako dito nang matalo ako sa labanan sa Floret Palace 3 taon na ang nakalilipas. At hindi ko alam kung nasaan ito ngayon. Ngumiti si Tyrus at sinabing, nasa Lothian Palace. Ano? Nagulat si James. Paliwanag ni Tyrus. 3 taon na ang nakalipas. Dinala ko ang mga tao sa Floret Palace para hanapin ka sa mga guho. Hindi kita nahanap, pero nakita ko ang mga armas na naiwan mo. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Kung gayon, tutulungan ko munang alisin ang masasamang true energy sa kanyang katawan. Pagkatapos magsalita, pinakilos ni James ang kanyang true energy at inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Langston. Nang gusto niyang paalisan ang masasamang true energy mula sa katawan ni Langston. Bigla niyang natuklasan na maa-absorb iyon ng kanyang katawan. Bahagya siyang natigilan. Pagkatapos mag-isip ng ilang segundo, na-absorb niya ang true energy mula kay Langston. Sa sandaling na-absorb niya ito, pumasok at nawala ang true energy sa kanyang katawan. Huff! Huminga ng malalim si James. Hindi kapani-paniwala. Ang kanyang katawan ay hindi pangkaraniwan at maaaring sumipsap ng napakasamang true energy. Sa sandaling iyon, bumalik si Tyrus na may dalang crucifer. Inabot niya ito kay James at sinabing, dapat itong steel wire, di ba? Wala akong ideya kung paano ito gamitin at iniingatan ko ito sa palasyo. Kinuha ni James ang crucifer. Kabanata 1976. Diniin ni James ang dulo ng bakal na alambre, at agad itong nahiwa-hiwalay sa mga karayom. Kaagad pagkatapos, kinuha niya ang mga karayom at isinalin ang kanyang true energy sa mga ito. Ang mga karayom ay naging mas maliwanag at naglabas ng isang gintong liwanag. Sinimulang ipasok ni James ang mga karayom. Hindi nagtagal, natapos ang paggamot sa crucifer. Sa kabilang banda, si Langston ay may maluwag na ekspresyon sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang mahiwagang enerhiya na mabilis na nag-aayos sa kanyang malubhang na sugatan na katawan at ang kanyang katawan ay mabilis na gumaling. Wala pang 1 minuto, gumaling si Langston.
Binawi ni James ang mga karayom. Tumayo si Langston at iniunat ang kanyang mga kalamnan at buto sa hindi makapaniwala. Sabi niya, ito ay himala. Ang galing. Kanina lang ako naghihingalo, pero ngayon fully recovered na ako. Ang iyong paggamot ay mas mahusay kaysa sa anumang elixir o tonics. Tumingin si James kay Crucifix sa kanyang kamay. Matagal na niya itong nakuha at alam niyang ito ay isang pambihirang bagay. Matapos bumuti ang kanyang lakas, nagkaroon siya ng bagong pangunawa sa Crucifix. Napagpasyahan ni James na ito ay talagang isang kayamanan na naiwan mula noong sinaunang panahon. Kung hindi ito magkakaroon ng gayong mahimalang epekto. Inalis niya ang Crucifix at nagtanong, nga pala, nasaan ang nanay ko? Kumusta siya nitong nakaraang taon? Sabi ni Tyrus, medyo stable na ang kondisyon ni Zandra. Magiging maayos siya kung hindi niya gagamitin ang kanyang true energy. Ngunit, kapag ginamit niya ang kanyang true energy, siya ay magiging demonyo at lalakas. Ang kalagayan niya ay halos katulad ni Thea. By the way, kamusta si Thea? Bakit hindi ko siya nakita nitong nakaraang taon? Nawala sa isip si James. Alam niya na ang dugo ng 4 na banal na hayop ay nagdulot lamang ng mga side effect sa mga taong may supreme spiritual roots. May supreme spiritual root din kaya ang kanyang ina. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng custodian na dalhin sa Chamber of Scriptures ang sinumang makatagpo niya na magkaroon ng parehong sitwasyon ni Thea sa Chamber of Scriptures para dalisayan ang kanilang demonic energy. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa katinuan at sinabing, nagsasanay si Thea sa isang ligtas na lugar. Sa pagkakataong iyon ay biglang nagring ang phone ni Tyrus. Kinuha ni Tyrus ang phone niya at tinignan. Nang makitang tumatawag si Zandra, nakangiti niyang sinabi, nag-uusap lang kami tungkol sa kanya. Tapos ngayon tinawag na siya. Sinagot niya ang telepono. Isang nag-aalalang boses ang nanggagaling sa telepono. Tyrus, ako ay kinubkob at maaaring hindi makalabas. Pakiusap. Alagaan mong mabuti ang aming ama. Beep beep. Nang matapos magsalita si Zandra ay ibinaba na niya ang telepono. Nag-iba ang ekspresyon ni Tyrus. At sumigaw siya. Hello, kamusta? Zandra, anong nangyari sa'yo? Sa kasamaang palad, ibinaba na ng kabilang partido ang telepono. Hindi napigilan ni James na magtanong. Anong problema, Tio? Seryosong sabi ni Tyrus. Tumawag si Zandra para sabihing kinubkob na siya at hindi siya makakarating. Hiniling niya sa akin na alagaan kong mabuti ang aming ama. Dumilim din ang mukha ni James. Anong nangyari? Hindi rin sigurado si Tyrus. Tumawag siya pabalik. Gumawa siya ng maraming magkakasunod na tawag. Ngunit wala sa kanila ang dumaan. Ayaw sumuko. Gumawa siya ng ilang dosenang mga tawag. Sa wakas, sinagot ang tawag. Sa telepono, isang marahas na boses ang sumigaw. Kung gusto mo siyang mabuhay, ibigay ang sagradong puno. Mahinahong tanong ni Tyrus. Anong sagradong puno? Sino ka? At anong ginawa mo kay Zandra? Huwag kang tulala. Mamamatay ang babaeng ito kung hindi mo ibibigay ang sagradong puno sa loob ng 3 araw. Nasaan ka? Bundok Silberg. Tandaan mo, may 3 araw ka lang. Nang matapos magsalita ang kabilang partido ay ibinaba na niya ang telepono. Tumingin si Tyrus kay James at sinabing, mataas ang sensitivity ni Zandra sa mga bagay na si Empyrean. Lumabas siya upang humanap ng isang mahimalang bagay na Empyrean na magpapagaling sa aming ama. Sa mga tunog nito, tila may hinahanap siya ngunit nahuli siya ng overworld outsiders at ayaw itong ibigay. Bundok Silberg ba iyon? Mataimtim na sinabi ni James. Ako mismo ang pupunta doon. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na hawakan ang aking ina. Kabanata 1977. Huwag kang pabigla-bigla, James. Mabilis na paalala ni Tyrus sa kanya. Sabi ni Langston.
Ako mismo ang dapat pumunta doon. Siguradong nahuli si Xandra ng Overworld Cultivators. Masyadong mahina ang mga martial artist natin sa Earth. Hindi sila tugma para sa mga cultivator ng Overworld. Maaari lamang tayong magkompromiso sa ngayon at maiwasan ang pagpapadala ng salungatan. Alam na alam niya ang lakas ng Overworld Outsider. Sa paglipas ng mga taon, marami sa kanila ang naghamon sa kanya. At palagi siyang nasugatan. Ni minsan ay hindi siya nanalo laban sa kanila. Nag-aalala si Langston na may mangyari kay James kung pupunta siya sa Mount Silberg. Tumingin si James kina Tyrese at Langston, na nagsasabing, "Tito, Lolo, hayaan mo na lang akong gawin ito. Buo na ako, kayang lutisin ang mga bagay na ito ngayon." Sila ay walang iba kundi ang kanilang overworld martial artist. Sisirain ko sila kung maglakas loob silang magbuhat ng kamay sa aking ina. Malamig at madilim ang ekspresyon ni James. "Ikaw." Tumingin si Langston kay James. Nakarelax ang kutis ni James. At napangiti siya, na nagsasabing, "Wala akong ginagawa sa nakalipas na 3 taon at hirap na hirap ako sa paglilinang. Mas malakas na ako kaysa dati." Nang makitang si James ay sobrang kumpiyansa, si Langston ay nakadama ng malaking ginhawa. "Mag-aayos ako ng pribadong eroplano para ipadala ka kaagad sa Mount Silberg." Sabi ni Tyrese. "Sige." Tumango si James. Pagkatapos, pinuntahan ni Tyrese si James Primordial Dragon Blade at nag-ayos ng pribadong eroplano para ipadala si James sa Mount Silberg. Hindi sumunod si Delaney at pansamantalang nanatili sa Lothian. Sumakay si James sa helicopter at lumipad patungong Mount Silberg. Ang Mount Silberg ay nasa loob ng isang bulubundukin sa Sol at isang pangunahing bundok. Halos walang tao ang nakatira sa paligid ng lugar. Makalipas ang kalahating araw, dumating si James sa isang open field na hindi kalayuan sa Mount Silberg. Bumaba si James sa helicopter. Lumingon siya sa piloto ng helicopter at nagbilin. "Sige, pwede ka munang bumalik. Delikado ang patuloy na pananatili rito." "Sige." Tumango ang piloto. Umalis ang helicopter at dahan-daang umalis sa lugar. Napatingin si James sa mga bundok sa unahan niya. Malawak ang bulubundukin. At walang katapusan. Tila ibang mundo ang maaaring itago sa pinakamalalim na bahagi ng mga bundok. Nakarating si James sa lugar ng gabi na. Pagpasok niya sa bulubundukin, dumilim na ang langit. Nilabas niya ang phone niya at tinawagan ang nanay niyang si Xandra. Maya-maya, na-connect na ang tawag. Galit na boses ang nagmula sa telepono. "Binabalaan kita. Ang babaeng ito ay mamamatay ng kaunos-lunos kung hindi mo ibibigay ang sagradong puno." Hindi alam ni James kung sino ang nakahuli sa kanyang ina. At hindi rin niya alam ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Kaya, mahinahon niyang itinong, "Nakarating na ako sa Mount Silberg. Nasaan ka?" "Dadalhin ko sa iyo ang sagradong puno. Ipapadala ko sa iyo ang aking lokasyon kaagad." Nang matapos magsalita ang kausap ay ibinaba na niya ang telepono. Hindi nagtagal. Nakatanggap ng lokasyon si James. Binuksan niya ang isang mapa upang tingnan at alamin niyang mga 5 kilometro lamang ito mula sa kanyang lokasyon. Pagkatapos, mahinahon siyang naglakad pasulong. Sa sandaling iyon, maraming tao ang natipon sa tuktok ng isang bundok sa loob ng Mount Silberg. Isang babaeng puno ng dugo ang nakatali sa isang malaking puno. Mukha siyang miserable dahil may mga sugat sa katawan. At gulo-gulo ang buhok. Ang iba ay mga lalaki. Mga 7 hanggang 8 sa kanila. Wala naman tayong makukuha sa paghihintay lang dito. "Sir, dapat natin siyang patayin at magtungo sa Lothian para kunin ang sagradong puno." Iminungkahi ng isang lalaking nakasuot ng itim na roba. Kabanata 1978, hindi kailangang magmadali. Isang mahabang buhok na lalaki na nakasuot ng asul na damit ang umupo sa isang bato at walang pakialam na nagsabi,
Mahigit 6 na buwan na naming binantayan ang sagradong puno. Ngunit ninakaw ito ng babaeng ito sa amin. Paanong hindi ko ito maibabalik? Kung walang magbabalik nito sa atin, papatayin natin siya at pagkatapos ay pupunta tayo kay Lothian. Sinabi niya na ang sacred tree ay kinuha ng kanyang mga kasabwat. Siya ay anak na babae ni Langston. At ang taong kumuha nito ay dapat na mula kay Lothian. Hindi ba't mas mabuting atakihin na lang natin si Lothian? Pinayuhan ng isa pang tao. Marahang iwinagayway ng lalaking nakaasul na roba ang kanyang kamay. Hindi kami nagmamadali at maaaring maghintay pa ng ilang araw. Naiintindihan. Dahil sinabi na nila Young Master. Ang iba ay hindi na ng ahas na igiit pa. Ang mga taong ito ay mula sa overworld at dumating sa Earth 1 taon na ang nakalipas. Pagdating nila sa Earth, naghanap sila ng mga mutated na halaman na ipinanganak mula sa Empyrean spiritual energy sa malalalim na kabundukan at kagubatan. Bilang overworld cultivators, hindi nila gusto ang mga ordinaryong bagay. Ang sacred tree na natagpuan nila sa Mount Silberg ay nakapagtataka. Naglalaman ito ng puro dami ng Empyrean spiritual energy. Naghintay sila ng 6 na buwan para lamang mamukadkad at mamunga ang puno. Gayunpaman, nang ang prutas ay malapit ng mahinog, ito ay ninakaw mula sa kanila. Matyaga silang naghintay. Samantala, dahan-daang papalapit si James sa kanilang kinalalagyan. Ang isang paglalakbay na halos 5 kilometro ay wala sa kanya. Hindi nagtagal, narating niya ang tuktok ng bundok. May tao po dito, sir. Nang lumitaw si James ay agad niyang nakuha ang atensyon ng mga ito. At lahat ng nasa tuktok ng bundok ay tumayo. Humakbang si James. At kumulo ang galit sa kanyang puso nang makita niya si Zandria na puno ng dugo at nakatali sa isang puno. Nasaan ang sacred tree, brat? Malamig na tanong ng isang lalaki. Malamig na tinignan sila ni James. Gayunpaman, pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at pinanatili ang isang kalmadong ekspresyon. Pagkatapos, mahinahong tanong niya, sino kayo? Para sa kanya, ang mga taong ito ay nakatadhana ng mamatay. Gayunpaman, nais niyang malaman ang kanilang pagkakakilanlan bago sila patayin. Nakatawag din ng atensyon ni Zandria ang biglang pagsulpot ni James. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kahit madilim ay kitang-kita pa rin niya ang mukha ni James. Nang makita niya si James ay nagulat siya. Bahagyang gumalaw ang kanyang lalamunan. At ibinuka niya ang kanyang mga labi. May gustong sabihin, ngunit walang lumabas na salita. Sumigaw ang isa sa mga lalaki. Lumuhod ka. Bakit hindi ka lumuhod sa harapan ng ating young master? Pagkatapos umungol, sumugod siya at ibinaba ang kanyang binti sa tuhod ni James. Tinangka niyang sipain si James sa kanyang tuhod. Biglang umiwas si James at bumalik sa harapan ng lalaki. Natigilan ang lalaki. Bago pa siya makapag-react, itinusok ni James ang kanyang palad sa lalaki, na nagpalipad sa kanya sa isang nakakatakot na pag-atake ng palad. Ang lalaki ay bumagsak sa lupa sa di kalayuan at nagpakawala ng masakit na hiyaw. Si James ay nagpapakita sa kanya ng awa. Kung hindi, siya ay namatay. Mataimtim na tumingin kay James ang lalaking nakaasul na roba. Ang mga disipulo ng kanyang sekta ay malalakas. At ang pinakamahina sa kanila ay nabuksan ang 3 sa mga tanikalan ng katawan. Ang pinadala ni James sa paglipad ay isa ng supernatural. Gayunpaman, ang taong ito ay nagpapadala ng isang disipulo ng supernatural na ranggo na lumilipad sa isang galaw. Nangangahulugan iyon na siya rin ay isang supernatural na may matataas na tagumpay sa kanyang ranggo. Ang tanging supernatural martial artist sa Earth na kilala niya ay ang prinsipe ng Orchid Mountain. Gayunpaman, ang taong nauna sa kanya ay maliwanag na hindi ang prinsipe ng Orchid Mountain. Sino ka? At bakit ka nandito? Ako ang young master ng 7 Star Sect.
Si Braden Weber, saang overworld sect ka galing? Bakit hindi kita nakita kanina? Inakala ni Braden na si James ay hindi isang martial artist mula sa Earth kundi mula sa overworld. Bagamat malakas si Braden, hindi siya kalaban ni Zane at ng iba pang overworld outsiders. Gayunpaman, nabuksan na niya ang 7th inner gate. Gayunpaman, hindi mapigilan ang kanyang puso habang kaharap si James. Pakiramdam niya ay hindi tao ang taong nauna sa kanya kundi isang demonyo. Kabanata 1979. Nakaramdam siya ng takot kay James. Ang takot ay nagpalamig sa kanyang dugo. Tumingin sa kanya si James at walang pakialam na sinabi, "Braden, right. Tama iyan. Ako ang young master ng 7-star sect." "Braden," sagot ni Braden at maingat na tinitigan si James. Nakaramdam siya ng matinding pressure mula kay James. Masyadong dominante ang mga salita at kilos ni James. 2/3. "Ano ang iyong cultivation rank?" tanong ni James. Siyang file sa kanyang telepono na nagre-record ng impormasyon ng mga powerhouse ng overworld. Ngunit wala siyang oras upang suriin ito ng buo. Ayaw sumagot ni Braden. Ngunit ang mapang-ipong presensya ni James ang dahilan kung bakit siya natakot na labanan siya. Kaya, matapat siyang sumagot. "Ako ay isang supernatural na nagbukas ng ikapitong inner gate." Nang marinig ito, nagulat si James. Na-unlock ng taong ito ang 7th inner gate at malayo sa mga disipulo ng sword sect sa mga tuntunin ng lakas. Hindi siya sigurado kung kayang talunin ng kanyang kasalukuyang lakas ang isang supernatural na nagbukas ng 7th inner gate. Sino ka?" tanong ulit ni Braden. "James Caden." Sagot niyang sagot. "James." Natigilan si Braden. Hindi niya maalala ang sinumang nagngangalang James Caden mula sa overworld. Matapos matigilan ng ilang sandali, naalala ni Braden ang kanyang sarili at nagtanong, galing ka ba sa overworld o sa ibang mundo?" Umiling si James at dahan-daang sinabing, "Hindi rin. Galing ako sa Earth." "Ano?" Nagulat si Braden at ang iba pang mga alagad ng 7-star sect. "Isang martial artist mula sa Earth." Kailan nagkaroon ng napakalakas na martial artist sa Earth? Dahan-daang humakbang si James. Bahaging umatras si Braden. Tinitigan ng iba pang mga alagad ng 7-star sect si James ng maingat. Lumapit si James kay Zandra. Pinagmasdan niya ang duguan at mahina nitong katawan. Pagkatapos, mabilis niyang kinalas ang tali sa kanya at tinulungan siyang maupo sa lupa. Mahinang nagtanong, "Are you okay, Mom?" Umupo si Zandra sa lupa at tumingin kay James. Siya ay magulo. At ang kanyang mga labi ay tuyo at basag. James, ikaw ba talaga yan?" "Ako po, Nay. I'm back." Mahinang sagot ni James. Gulat na pinanood ni Braden at iba pa ang eksenang ito. Hindi nila inaasahan na anak ni Zandra si James. "Ano ang dapat nating gawin, Sir?" Bumulong ang disipulo ng isang 7-star sect. Ang enerhiya na nagmumula sa kanya ay malakas. At mahirap sabihin ang kanyang ranggo. Pinag-isipan ito ni Braden. Dumating sila sa Earth para sa magandang kapalaran at mga pagkakataon. Sa wakas, natagpuan nila ang isang sagradong puno, na ninakaw mula sa kanila. Ayaw niyang ibigay ito. Gayunpaman, bahagya siyang natakot kay James. Hindi niya alam ang lakas ni James. Ngunit hindi siya nag-aalala sa malakas na enerhiyang nagmumula sa kanya. Pakiramdam niya ay nakaharap siya sa isang walang kapantay na powerhouse at ganap na walang magawa. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang subukan ang lakas ni James. Kung malakas si James, ibibigay niya ang sagradong puno. Kung katamtaman lang ang lakas ni James, papatayin niya si James. "James," malamig na sabi ni Braden, "ibigay mo ang sagradong puno. Kung hindi, ang lugar na ito ang magiging libingan mo."
Dahan-daang tumayo si James at sinulyapan si Brayden. Pagkasalubong ng kanyang tingin, hindi mapigilan ni Brayden na kiligin. Kabanata 1980. Galing ka sa overworld. Tama ba? Sinabi ni James na may malungkot na pananalita. Ang mga tagalabas sa daigdig ay hindi tinatrato ang mga tagalupa na parang tao. Ngunit bilang mga alipin at pinatay ang aking uri. Kailangan kong ipaghiganti ang ating mga tao. Simula sa 7-star sect. Naikuyong ni James ang kanyang mga kamao. At ang matinding demonic energy ay lumabas sa kanyang katawan. Atake, utos ni Brayden. Ilang tao ang sabay-sabay na bumunot ng kanilang mga espada. Swoosh! Ilang pagsabog ng sword energy ang agad na pumutok kay James. Nakatayo si James sa pwesto. Hindi gumagalaw na parang bundok. Nang makalapit sa kanya ang sword energies, ang kanyang katawan ay kumikislap na parang kislap ng liwanag at mabilis na nakaiwas sa mga pag-atake. Kaagad pagkatapos, inilabas niya ang kanyang kamao at naglunsad ng isang pag-atake. Agad na sumabog ang isa sa mga alagad ng 7-star sect. Isa-isa niyang pinaalis ang mga ito ng tig-iisang suntok. 7 hanggang 8 sa mga alagad ng 7-star sect ang namatay ng malungkot sa loob lamang ng ilang segundo. Si Brayden na lang ang naiwan na nakatayo na may takot sa mukha. Nagulat si Brayden at nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod nang makitang umatake si James. Masyado siyang malakas. Grabe ang kalaban niya. Napakarami sa kanila ang hinarap ni James sa maikling panahon gamit lamang ang kanyang mga kamao. Ano ang iyong cultivation rank? Napaatras si Brayden ng ilang hakbang. Tumingin si James kay Brayden ng mahinahon. Pagkatapos ng ilang galaw, malabo niyang naunawaan ang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung gaano siya katatag kung gagawin niya ang lahat. Tumingin siya kay Brayden at mahinahong sinabi, "Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Ipaglaban mo ako ng buong lakas mo. Kung matatalo mo ako, maaari kang umalis ng buhay." Gusto ni James na ilabas lahat ngayon at ibigay ang buong lakas. Matapos ang maikling pagkabigla, mabilis na kumalma si Brayden. Naunawaan na niya ang mga martial artists sa Earth ay walang kumpletong kaalaman sa cultivation. Kamakailan lamang ay bumangon ang malakas na martial artist. Anuman ang lakas ng mga tagalupa, hindi ito may kukumpara sa mga tagalabas. Sa pag-iisip tungkol dito, mas napanatag si Brayden. Ayon sa gusto mo, nagdilim ang mukha niya, at agad siyang humarap kay James. Binato siya ng suntok. Hindi umiwas si James. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamao at sinalubong ang atake ni Brayden. Nagsalpukan ang dalawang malalakas na puwersa. Natulak ng gulat ang katawan ni James ng ilang metro ang layo. At ang matinding puwersa ay tumagos sa kanyang buong katawan mula sa kanyang braso. Umikot ang kanyang blood energy. At hindi niya ito mapigilan. Puff! Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Napaatras din si Brayden ng ilang hakbang. Ang kanyang kalagayan ay hindi mas mabuti kaysa kay James. Nabasag ang perlacue niya. At tumulo ang dugo sa braso niya. Isang marahas na unos ang bumalot sa kanyang puso. Naramdaman ni Brayden na ginagamit lang ni James ang kanyang pisikal na lakas at hindi gumamit ng anumang true energy. Hindi siya makapaniwala na ang isang martial artist mula sa Earth ay maaaring magkaroon ng pisikal na lakas ng tulad ng isang mababang antas. Naubos na niya ang lahat ngunit hindi niya nagawang gumawa ng malaking pinsala kay James. Matapos lumuwa ng dugo si James ay napatingin siya sa maputlang Brayden na nasa harapan niya. Sa wakas ay nagkaroon siya ng mas malawak na pag-unawa sa kanyang sariling lakas. Ngayon pa lang, buong lakas na siyang umatake. Hindi man lang nagpipigil. Gayunpaman, naging sanhi lamang ito ng pagdugo ng braso ni Brayden dahil sa pagkabigla.
Nangangahulugan iyon na ang kanyang pisikal na lakas ay nalampasan ang isang supernatural na nagbukas sa 7th Inner Gate ngunit sa maliit na antas lamang. Wala siyang pagkakataong manalo laban sa isang supernatural na nag-unlock sa 8th Inner Gate at hindi pa magkatugma para sa isa. May mamamatay na hangarin sa kanyang puso. Dahil ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang labanan si Zayn at ang iba pa. Hindi niya mailantad ang kanyang sarili ngayon. Kung hindi, siya ay hahabulin. Mamatay. Dumilim ang mukha ni James. Nabigla si Brayden sa lakas ni James. Sa sandaling iyon, sumagi sa kanyang isipan ang pagtakas. James, tama ba? Tandaan kita. Pinatay mo ang aking mga alagad ngayon. At gagawin kitang doble ang halaga sa hinaharap. Matapos iwanan ang kanyang mga banta, tumalikod si Brayden at tumalon sa hangin. Tumakas mula sa pinangyarihan. Sa tingin mo makakatakas ka. Dumilim ang mukha ni James. At buong lakas niya, mabilis na hinabol siya.